Manong, dito na lang po sa tabi. Tao po, Dina. O, Nina, napadalaw ka. Tara, pasok ka sa loob. Bakit biglaan? Anong nangyari? Hindi pasensya ka na. Kailangan ko ng pera. May emergency kasi sa bahay. Nangungutang sana ako sa'yo. Gamitin muna natin yung pera sa paliwagan. Pero Nina, ibalik mo din sa katapusan ng buwan para maibigay ko dun sa sasahod sa susunod na buwan ng paliwagan. Oo, Dina. Gagawa ko ng parang maibalik sa lalong madaming tanong. Maraming salamat, Dina. Hoy, Dina! Lumabas ka dyan! Ibalik mo yung pera namin! Magnanakaw ka! 2 buwan ka na namin di nakikita. Kailangan din namin yung pera namin. Sinungaling ka! Magnanakaw ka, Dina! Ipapakulong ka namin! Yung legal scene na yan ay base po sa katanungan po na legal ni Dina. Okay, so ito na yung question niya, Ma'am Ani. Pwede po bang i-charge ng emotional stress ang isang tao dahil sa utang? Okay. At upang sagutin yan, narito ang isa sa mga abogado ng Abo Law Firm. Yes, we have Attorney Josel Joy Suero. Hello, Attorney Josel. This is Attorney Dot with Ani. Welcome back po. Good afternoon. Attorney Dot, good afternoon, Ma'am Annie. Good afternoon po. Ayan, attorney. Yes. Interested tayo na malaman kung ano yung sagot. Ayan, alamin na natin. Ha? Attorney, go ahead please. Okay po, Ma'am Annie. Para po kay Ma'am Dina, ang kasagutan po sa kanyang tanong ay hindi po natin pwedeng i-charge ang isang tao dahil po sa utang. Bali po yung kay Ma'am Dina, ang kanya pong kaso ay siya po ay hinaharas. Hinaharas na po siya dahil hindi na po siya makabayad ng utang. Ang tawag po dyan sa psychology ay debt stress syndrome po. At ito po ay isang kondisyon kung saan nagdudulot na po ng mental, emotional, and physical stress problems. Yung mga bagay na tulad nga po ng utang, nagiging detrimental na po siya sa ating health. Kaya po, hindi po natin pwedeng i-charge ng any criminal liability ang creditor natin dahil po number 1, hindi po ito covered ng revised penal code. Wala pong any crime na pwede pong isampa sa ating creditor. Number 2, hindi rin po siya covered hindi siya covered ng any special penal law dito po sa atin. Yun po, Ma'am Annie and Attorney Dot. Ngayon, Attorney Joy, Attorney Josel. Attorney Josel, siguro sa mga nanonood sa atin, no, ang mas importante sa kanila na malaman is ano ang magiging
solution nitong inutangan? Eh, hindi naman siya bayad ng bayad. Kaya nga sila nagagalit eh. Diba? Kaya nga siya parang binubuli dahil di siya nagbabayad. Ano po ang pwede nilang gawin para po makuha na nila yung inutang? Okay? Sige po, attorney. Yes. Opo, Attorney Dot. Thank you po. Yung creditor po natin, yung nagpautang, ang pwede po niyang gawin ay magsampa po ng kaso under small claims. Lalo na po kung hindi naman po ito lalampas yung utang ng 200,000. Yun po yung pwede niyang remedy. Magsampa po ng kaso under under the rules on summary procedure, mabilis lang po siya. Kaya po agaan naman po magagawa ng paraan para po makuha agad po yung inutang sa kanya. Yun po, Attorney. Okay. Okay. Attorney, bago ko po ibigay kay Ma'am Annie Rentoy, meron din po siyang itatanong. Pwede po ba ito Opo, dumaan ma'am. muna sa barangay? Para magkausap muna sila at baka naman doon pa lang sa barangay masettle na. Attorney? Ay, opo. Yes. Opo. Yes, Attorney. Yes, Attorney Dot. Pwede po sa barangay po muna. Ipapatawag po ng barangay para po magkausap po muna at magsettle. And then, if ever po na hindi po magkaroon ng settlement under the barangay, ayun, pwede na po siyang dalhin po sa korte po.